Ang galing. Ayan, okay. So at least meron tayong, ayan, sabi dito, makinig ka na lang anak ha. Grabe sa Lord dahil hinahanap ka ng Panginoon. Eh kasi inaccept ko, pindot-pindot ka lang. O, eto na. Ito po ang word of encouragement sa umagang ito na patuloy na ipinaparating ng Panginoon sa atin. So, sabi doon, tayo palang mga tao, sabi doon, huwag tayong maglalasing. Di po ba, kapag naglasing tayo, di ba anak, halimbawa, uminom ka ng beer, mga 5 beer na ubos mo, di ba? Pag minsan groggy ka na yun, ano? Groggy ka na? Oo. So sabi dito sa salita ng Diyos, ang mga tao pala, o yung mga tao sa panahon natin ngayon, o yung mga mananampalataya na hindi na dapat naglalasing. Bakit kapag naglalasing? Kasi makakasira ng ano? Ano anak ka masisira kapag naglalasing ang tao? Yung baga, magkakasakit, tama. Tama. Tapos, ano pa? Iikli ang buhay. Eh samantalang, di ba gusto nating humaba ang buhay? Tama, ikaw kuya. Di ba 21 ka pa lamang. Eh siguro gusto mong ikiumabot ng 100 years old. Tama. Gusto mong Hindi na magka... po. Ay, hindi na. Hindi naman hawak natin yung buhay eh. Yan. Tama. Hawak natin yung buhay. In case na kung meron nga na mas bata pa na una na lumaho kasi hindi niya hawak yung buhay niya eh. Kung ano yung kung ano yung binigay sa na ganito, dyan, hanggang dyan ka na lang, dyan ka Ayun. na lang talaga. Yan. Wala nga Tama. mo dyan. Opo. Pero maraming tao ha, naririnig ko yung iba, gusto nila makaabot ng 100,000. 100 years old. Why? Kasi may ibibigay daw anak na 100,000 pesos. Naririnig mo yun? Oo. Oo, Narinig ko ayun. yun, pero wala tayong may hawak ng ano natin eh, yung Tama. buhay natin eh. Yes, tama. Kaya po sabi dito sa binabasa natin, huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Tingnan niyo po yung payo o salita ng Diyos. Kapag pala tayo naglalasing at napasubra, ito ay hindi makakabuti sa ating katawan. Naranasan mo na anak yung ano, halimbawa, hindi ko naman alam yung buhay mo, ano, wala akong ano, hindi kita husgahan, wala akong, hindi po ako nanghusga, share ng word lamang. Di po ba nakakakita ka ng mga taong lasing? Pag sila'y nalasing, sila ay nagwawala, tapos nag-aaway Oo. ng asawa, pumapatay pa, Ako, at pag yung iba'y ako kasi, nabibilanggo, di ba? Tama? ako kasi nagiinom din ako, kaso lang hindi ko nilalagay sa sa Yan. ulo. Dapat kapag umiinom ka, huwag mong lagay sa ulo, lagay mo na lang sa tiyan mo. Yun. O di ka tulog mo na lang Tama. para Meron ka ba? ulo. Meron ka ba anak kilala na ano, mga nasa bilangguan, pero nabilanggo sila hindi dahil, ah, Meron. ayun. Bunga ng ano yon? Bunga ng pagsisikap nila tapos biglang iniwan ng ano niya, ng Pamilya. asawa niya, parang sobrang sakit naman sa kanya na tapos nung time na uminom siya, yun, pinag ano niya yung kabit ng asawa niya. Kaya ganun. Yun. Tingnan mo po, imbis na mapabuti ang kanyang buhay, nabilanggo, di ba? Kaya pala, talagang ayaw ng Panginoon na yung mga tao ay nagiinom ng sobra-sobra. Akala ba natin yung mga nasa bilangguan ay lahat yun ay may mga ano, kung minsan, hindi naman, di ba? May mga nabibilanggo na, hindi nila gusto. Yun ang Mm. katotohanan. Kasi bunga gawa ng ano, yung kanilang emotion, yung pag-inom nila, nakakagawa sila ng mga bagay na ano, hindi na nila gusto. Tapos, pag nagising sila, nagsisisi, di ba? Tama? Hindi nila gusto yun. Bakit nila nagawa yun? Kasi nasa ilalim sila ng ano, kapangyarihan ng paglalasing. Kaya yun yung sinasabi dun sa Efeso 5:18, huwag kayong maglalasing upang ang inyong buhay ay hindi mapasama. Yun po ang pinapayo na salita ng Diyos. At maraming tao ngayon, tingnan nyo po ha, mga nakikinig, nanonood, kapag po may problema, di ba talaga ang solusyon ay akalay ano anak? Magiinom? Pero hindi ano. Hindi naman lahat ng solusyon sa pag-iinom lang. Tama, tama. O di ba? At least nakakapagbigay ka rin ng advice sa mga iba
na kaya pala gano'n na lamang ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong iinom, maninigarilyo, magda-drugs. Ano pa anak, kakain ng sobrang lechon o yung mahilig maglilitsyon. Yung mga bawal kasi kapag kumain tayo ng bawal, iikli ang ating ano anak, buhay. Ay ang gusto ng Diyos ay makaabot nga tayo. Sabi pa nga ay 120 years old ang expand ng buhay sa panahon natin ngayon. Pero hindi na nga nakakarating sa 120. Why? Dahil sa ating mga ano anak, kinakain. Kaya mahalaga sa kabataan ngayon na kumain ng gulay para masustain yung buhay. Kasi pag puro, anak, tingnan mo, kapag puro Jollibee ka araw-araw, McDonald's, ano pa, kung lahat ng mga food, ano mangyayari sa buhay ng tao pag araw-araw. Ayan, nawala na hulog si kuya. Okay lang. Salamat anak sa pag-join. O, sino pong gustong mag-join? So, kaya po tandaan po natin, napakahalaga na yung salita po ng Diyos ay pinapakinggan natin. Kasi po ang salita ng Diyos ay para sa ikakabuti natin. Salamat anak. God bless you. Magpatuloy ka ha. Kasi mahal na mahal ka ng Panginoon. Salamat sa buhay mo. So, kaya po yun yung word of encouragement natin sa panahon natin ngayon. Napakahalaga na tayo ay may salita ng Diyos sa ating mga puso. Kaya po pala sabi sa Mateo 4:4, ang tao ay nabubuhay hindi lamang po sa tinapay o sa pagkain, bagkus sa salita ng Diyos na narinig natin sa araw-araw. So, sandali lang po, tapusin ko po ito tapos pwede po kayong umakyat at mag-advise. Ano po? Po. So, kaya po napakahalaga na kahit po dito sa mga TikTok, kailangan na pong ibahagi ang salita ng Diyos. Kailangan na ibahagi si Jesus Christ para po ang mga tao ay makasumpong ng pag-ibig, kapayapaan, at kaligtasan ng kaluluwa. Yun po ang purpose, yun ang layunin kung bakit po ako ay naandito TikTok para maibahagi ang mabuting balita. Kasi po mahalaga na po na maibahagi ang mabuting balita kasi nalalapit na po ang pagbabalik ng Diyos. Kaya po sabi dito, sa halip na tayo maglasing, sa halip na yung buhay natin ay sirain natin sa mga nasa mundo, kailangan po natin na hayaan na mapuspos po tayo ng banal na espiritu. Yun po ang binibigay sa atin. Yun yung encouragement natin sa umaga na to. Kailangan tayo ay mapuspos ng banal na espiritu. Ano po yung banal na espiritu? Siya po yung isinugo ng Panginoon sa atin para samahan tayo, turuan tayo, gabayan tayo sa ating buhay, pananampalataya. Hello po, kuya. Gusto Good morning po. Good morning po. Hello po. Ayan. Salamat po sa pag-join nyo. Tapusin ko lang po yung exhort, tapos ay mag-advise din po kayo, ha? Sandali lang po. Apo. So, kaya po pala yun po ang sinasabi ng Panginoon sa ating mga buhay. Kailangan natin na mapuspos ng banal na espiritu. Kasi yung banal na espiritu, tayo ay kanyang tuturuan, aakayin sa tama, tuturuan tayo makapamuhay ng maayos, susunod kay Jesus Christ, may kabanalan, kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Yun po ang layunin. Kaya ayaw po ng Panginoon na tayo ay naglalasing yung mga bagay na yun sa mundo kasi mapapahamak tayo. Ang gusto ng Diyos ay tayo ay akayin saan? Sa matuwid, sa maayos na buhay. Kaya pumapalad po ang mga tao sa mga ganitong gadget, nakakarinig na po ng salita ng Diyos at yung pag-ibig ng Diyos ay naiiparating. Kaya po, ang gagawin lang po natin sa panahon natin ngayon ay hayaan ang Panginoon na maghari, gumabay, manguna sa ating buhay para po tayo mapabuti. Alam niyo po ba na kapag wala po tayong Kristo sa ating puso, ay mahihirapan po tayo na makapamuhay. Kasi po si Kristo lamang po ang magtuturo sa atin kung ano yung tama, mabuti, dito ka lumakad. Dahil po ang Diyos ay ilaw. Siya po yung mag-iilaw sa ating buhay. Kaya po mapalad ang mga tao